David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 366. Sir, huminahon po kayo. Ang kasambahay na si Lao Liu ay nagmamadaling hinikayat. Guru, ang aming pangunahing prioridad ay ihanda muna ang mga panggamot na materyales para kay Xuanyugo, upang sanayin ni Master Buhuo si Master na pahabain ang kanyang buhay. Pagkatapos si David ay isang payaso lamang, hayaan siyang tumalon pa. Ano ang magagawa natin sa loob ng ilang araw? Ngayon, ang mga pangunahing pamilya ng Martial Arts Alliance ay lahat ay sabik na lumipat sa ari-arian ng pamilya Wei, at sinimulan na ni Chifengtang na sirain ang ari-arian ng pamilya Wei. Dapat muna nating lutisin ang bagay na ito at kolektahin ang pera. Chifengtang. Ang mga mata ni Jiang Zhengchong ay kumislap ng malamig na liwanag, ang Chifengtang na ito ay palaging laban sa ating pamilyang Jiang. Maaga o huli, itataboy ko sila sa alyansa ng martial arts at palabas ng kabisera ng probinsya. Bukas ay magdaraos ako ng isang pulong ng alyansa at talunin ang mga taong ito ng husto. Kung hindi ito gagana, makikita ko ang totoong kabanata sa ring. Pagkatapos magsalita ni Jiang Zhengchong, sinuntok niya ang mesa at diretsyong binasag ang mesa. Umalis si David sa bahay ni Jiang, handang bumalik sa bahay ni Gu Linger. Ngunit pagkaraan pa lamang ng paglalakad sa hindi kalayuan, nakita kong may dalawang sasakyan sa likuran ko. Medyo mabilis ang paggalaw ng pamilya Jiang. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David, at pinaandar niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at huminto. Ayaw niyang tumakbo, at hindi na kailangang tumakbo. Hindi maiiwasang makipag-away sa pamilyang Jiang. Huminto lang ang sasakyan ni David, dalawang sasakyan ang nakaparada sa harap niya, apat na malalakas na lalaki ang bumaba sa likod ng sasakyan, saka nagmamadaling pumunta sa kotse sa harap, at magalang na binuksan ang pinto. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at bumaba ang isang nasa edad 50 na lalaki na nakasuot ng training suit na may balbas sa mukha. Nang makita ang mga taong ito, bahagyang kumunat ang noo ni David. Ang mga taong ito ay hindi kamukha ng pamilya Jiang. Guru, pinatay niya si Brother Yeyong. Sa sandaling ito, itinuro ng isang malakas na lalaki si David at galit na sinabi. Nang marinig ito ni David, napagtanto niya na ang mga taong ito ay mula sa Taimen Pavilion, at dalawa sa kanila ang mga lalaking kasama ni Yeyong. Ang may-ari ng Taimen Pavilion ay tumangala kay David at sinabing, "Anak, pinatay mo ang aking alagad, ngunit nang ahas kang manatili sa kabisera ng probinsya. Nangangahulugan ba ito na hindi mo kinukuha ang aking Taimen Pavilion sa iyong mga mata?" Nang makita ang hitsura ng may-ari ng Taimen Pavilion, hindi mapigilan ni David ang mapangiti. Nagtataka siya kung bakit ang mga hard qigong practitioner na ito ay may napakahabang hitsura, tulad ng nakaukit sa amag. Noong ikaw ay isang apprentice, kunin ito ayon sa nakikita mo. Nang makitang tumatawa pa nga si David, galit na sinabi ng may-ari ng Iron Gate Pavilion, "Anong tinatawa-tawa mo? Hindi mo ba ako naririnig? Hindi ka taka-taka na si Ye Fengchun at si Yeyong ay hindi kayang tiisin. Sa isang Panginoong tulad mo, tiyak na hindi ka makakapagturo sa sinumang mabubuting disipulo. Halatang alagad mo ang gustong pumatay sa akin, pero hindi ako kasing galing ng iba. Disiplina ka ng master. Kung hindi ka mahigpit, kung hindi mo pagnilayan ang sarili mo, nahanap mo pa ako." Malamig na ngumiti si David. Pagkatapos ay umalis na si Ye Fengchun sa dibisyon, kaya kung pakialaman ang kanyang buhay at kamatayan, ngunit si Yeyong ay aking disipulo, kahit na bakit kanya pinatay, ngunit hindi mo siya maaaring patayin, kung hindi, ikaw ay magiging aking kaaway. Sumambulat ang mga asul na ugat sa noo ng may-ari ng Taimen Pavilion, halatang galit. Paano ang pagiging kaaway ng Taimen Pavilion mo? Kung may kakayahan ka, gawin mo. Kung wala kang kakayahan, umiwas ka. Hindi ako mahilig magsalita ng she. Si David ay labis na naiinis sa dominanteng hitsura ng may-ari ng Iron Gate Pavilion. "Good boy, ikaw ang unang taong naglakas loob na magsalita tulad ko." Galit na galit ang may-ari ng Taimen Pavilion, at agad na sumabog ang hininga sa kanyang katawan, dumidiin kay David.
Sa mahinang, gintong liwanag ang kumikislap sa katawan ng may-ari ng Iron Gate Pavilion, na parang isang diwata na bumababa sa lupa. Ilang saglit, lumilipad ang buhangin at bato, at tangayan ng hangin. Nang makita ito, ang iba pang mga disipulo ng Iron Gate Pavilion ay nagtago sa isang tabi. Habang pinapanood ang pagganap ng master ng Iron Gate Pavilion, mukhang walang pakialam si David at malamig na ngumiti, mas magaling ka nga sa apprentice mo, pero gusto mo akong patayin ng ganito, pero napakalayo nito. Kabanata 367. Nang makitang kalmado na si David, bahagyang kumunat ang noo ng may-ari ng Iron Gate Pavilion. Ang kanyang bugso ng hininga ay napakalakas na kahit isang panloob na puwersang mandirigma ay halos hindi makayanan, ngunit si David sa kanyang harapan ay tila wala. Anak, mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit ngayon nakilala mo ako, kamatayan ang iyong patutunguhan. Galit na sumigaw ang may-ari ng Time and Pavilion, na agad na napabuntong hininga, muling binalot ng nakakatakot na pamimilit si David, at ang mga disipulo ng Time and Pavilion ay sunod-sunod na umatras, muling nagtago. Mga daya ng agila, kung wala ka ng iba, aalis na ako. Tiningnan ni David ang may-ari ng Time and Pavilion na may panghahamak sa kanyang mga mata, at tumalikod para umalis. Sandaling natigilan ang may-ari ng Time and Pavilion na ikinahiya niya. Sa harap ng sarili niyang alagad, napakababa ng tingin sa kanya ng isang binata sa edad na 20s. Paano siya nanggugulo pagkatapos noon? Anak, pumunta sa H3le. Galit na galit ang may-ari ng Time and Pavilion, at iniwas niya ang kamay na bakal kay David. Bawat hakbang niya ay parang lindol, na gumagawa ng tunog ng kalabog. Tumigil si David at hindi na lumingon. Isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang hininga ay puspos ng pagpindot patungo sa may-ari ng Time and Pavilion, at ang may-ari ng Time and Pavilion ay agad na napatigil, at ang kanyang mga paa ay matigas. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lupa. Nagbago ang mukha ng may-ari ng Iron Gate Pavilion, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na may ganoong nakakakilabot na aura si David sa ganoong edad. Ang hininga sa katawan ni David ay parang isang malaking bundok, na mariing nakadiin sa katawan ng may-ari ng Iron Gate Pavilion. Ang may-ari ng Iron Gate Pavilion ay hindi makagalaw, bahagyang baluktot ang kanyang mga paa, at isang malalim na bakas ang naapakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ba gusto mong gumamit ng kapangyarihan para mangapi ang mga tao? Pagkatapos ay hahayaan kitang matikman ang lasa ng pagiging api ngayon. Dahan-dahang lumingon si David at walang pakialam na tumingin sa pangunahing daan ng Time and Pavilion. Tigil-tigil. Sa sandaling ito, maraming sasakyan ang mabilis na dumating, at pagkatapos huminto ang mga sasakyan, tumakbo palabas ng kotse si Gullinger at sumigaw ng malakas. Pagkaraan, nagmamadaling bumaba si Li Shui mula sa kotse kasama ang mahigit 100 detective mula sa Law Enforcement Pavilion. Nang makita si Gullinger na paparating, huminto ang momentum ni David, at gumaan ang pakiramdam ng may-ari ng Time and Pavilion, at umatras ng ilang hakbang ang buong tao. David, okay ka lang? Sabik na tanong ni Gullinger kay David. Ayos lang ako. Umiling si David, at pagkatapos ay nagtanong ng kakaiba, bakit ka nandito? Sumulyap si Gullinger kay David na nagrereklamo at nagsabi, pagkagising ko, nalaman kong wala ka roon, at wala na rin ang 2 miyembro ng pamilya Jiang. Natakot ako na pumunta ka sa pamilya Jiang para manggulo, kaya dali-dali akong nakipag-ugnayan kay Pavilion Master Li para iligtas ka. Nang makita ang kinakabahang hitsura ni Gullinger, agad na sinabi ni David na medyo nahihiya, ibinalik ko lang ang 2 pamilyang Jiang, at hindi ako nanggugulo sa pamilya Jiang. I'm sorry, pinag-alala kita. Magiging maayos ka. Nakahinga ng maluwag si Gullinger, pagkatapos ay tumingin sa ulo ng Time and Pavilion at sinabi, Guro ng Time and Pavilion, nasa lugar ako nang patayin ni David ang iyong disipulo, at ang iyong disipulo ang unang gumawa ng pagpatay. At inatake pa ako, pinatay siya ni David bilang pagtatanggol sa sarili, hindi niya ito masisisi.
Ang may-ari ng Taimen Pavilion ay tumingin kay Gullinger at malamig na ngumuso, babae mula sa pamilyang Go, para sa kapakanan ng iyong lolo, huwag kang mag-alala tungkol dito, hindi mo magagawa, kailangan ko siyang patayin ngayon. Puno ng galit ang may-ari ng Taimen Pavilion, at tila nagalit talaga siya kay David ngayon lang. Master Tigon, sinabi na ni Linger na ang disipulo mo ang unang gumawa ng pagpatay. Tama si David tungkol dito. Alam kong nasaktan mo ang alagad mo at masama ang loob mo. Bigyan mo ako ng mukha at hilingin kay David na humingi ng tawad sa iyo. Kalimutan mo na iyon. Humakbang si Li Shui at sinabi sa may-ari ng Iron Gate Pavilion. Ang Pavilion Master ng Provincial Capital's Law Enforcement Pavilion, ang laki din ng namamahala, kaya kailangan niyang magbigay ng mukha pa rin. Kabanata 368. Ngunit sino ang nakakaalam na ang boses ni Li Shui ay nahulog lamang, at ang pinuno ng Iron Gate Pavilion ay nanlamig at nagsabi, Li Shui, walang anuman tungkol sa iyong tagapag-alaga na pavilion dito, mas mabuting iwanan mo ito, kung hindi, huwag mo akong sisihin. Sa pagiging bastos mo. Nanlamig ang mukha ni Li Shui, at tumaas din ang galit sa kanyang katawan. Sa harap ni David, siya, ang may-ari ng pavilion ng Dharma Protector Pavilion, ay talagang walang mukha na ibinigay sa kanya. Ang pamilyang Jiang ay ayaw magbigay ng mukha, at ngayon kahit na ang isang Taimen Pavilion ay hindi nagbibigay ng mukha, na nagparamdam kay Li Shui na nawala ang kanyang mukha. Guro ng Iron Pavilion, kailangan mong pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan ng pagsisimula sa Dharma Protector Pavilion. Sa malungkot na mukha, binyantaan ni Li Shui ang may-ari ng Iron Gate Pavilion. Huwag mo akong takutin, kaya kung tiisin ang anumang kahihinatnan, papatayin ko ang batang ito ngayon. Sabi ng may-ari ng Taimen Pavilion, ang kanyang katawan ay biglang kumislap muli ng mahinang gintong liwanag, at ang layer ng mahinang gintong liwanag ay parang armor, na nagpoprotekta sa buong katawan ng may-ari ng Taimen Pavilion. Nang makita ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Li Shui, at hindi niya maiwasang umatras ng 2 hakbang, Master Tigon, ikaw. Gagawin mo ba talaga ito? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, umiwas ka na lang kung ayaw mong mamatay. Sumigaw ang may-ari ng Taimen Pavilion, at pagkatapos ay direktang sumugod ang malaking katawan kay David. Sa sandaling ito, isang malambing na boses ang tumunog, Ironbeard, ito ay nakikipaglaban sa iyo. Sa mapanuksong sigaw na ito, agad na lumitaw ang isang figure sa harap ng may-ari ng Taimen Pavilion, at sinampal sa mukha ang may-ari ng Taimen Pavilion. Sa pagkakataong ito, natigilan ang lahat, at tumigil din ang may-ari ng Iron Gate Pavilion, tinakpan ng isang kamay ang namamaganyang kalahating mukha. Wow! Wow! Sa oras na ito, 12 ng mga tao ang biglang bumuhos, direktang nakapalibot sa lahat sa Iron Gate Pavilion. Sa oras na ito, malinaw na nakita ng lahat na ang taong dumating ay si Chifeng, ang pinuno ng Chifeng Tang. Chifeng? Wala akong hinaing o awayan sa pagitan ng aking Taimen Pavilion at ng iyong Chifeng Hall, ikaw, bakit mo ako sinasaktan? Pagharap kay Chifeng, halatang medyo mahiyain ang may-ari ng Taimen Pavilion. Art, naglakas loob kang maging walang galang kay Mr. Chen, at sinasabi mong wala kang hinanakit sa akin, Chifeng Tang, ay fucking. Gaya ng sinabi ni Chifeng, si Pei na sana niya ang may-ari ng Iron Gate Pavilion nang iangat niya ang kanyang paa, dahilan upang paulit-ulit na umatras ang may-ari ng Taimen Pavilion. Mr. Chen. Gulat na napatingin kay David ang may-ari ng Iron Gate Pavilion. Hindi niya maintindihan kung gaano kagalang-galang ang Chifeng na ito kay David at tinawag pa niya si Mr. Chen. Ironbeard, umalis na agad ang nagdala sa iyo. Kung ipaalam mo sa akin na nanggugulo ka kay Mr. Chen, paalisin ko ang Timenguan mo sa Martial Arts Alliance, para wala kang matutuluyan sa kabisera ng probinsya. Mabangis na sabi ni Chifeng sa may-ari ng Iron Gate Pavilion. Bagamat ayaw ng may-ari ng Iron Gate Pavilion, sa huli, umalis siya kasama ang mga taong nawala ng pag-asa. Kasunod ni Chifeng Tang laban sa kanya, wala pa siyang lakas ng loob.
Paano magiging isa si Chifeng Tang sa 4 na konsol sa Martial Arts Alliance? Napakadaling palayasin sila sa Martial Arts Alliance. Higit pa rito, ang Chifeng ay napakalakas, alam niyang hindi siya kalaban, kaya't maaari lamang niyang alisin ang mga tao. Ginoo. Shen, okay ka lang. Matapos itaboy ang mga tao sa Taimen Pavilion, naglakad si Chifeng kay David at magalang na nagtanong. Ngumiti si David at umiling. Nang makita si Chifeng na napakagalang kay David, si Gulinger at si Li Shuyi na iyon ay natulala, nakatingin kay David ng may pagtataka, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Master Li, salamat ngayon. Sinundan ni David si Li Shuyi at sinabi. Ano man ang mangyari, nanindigan si Li Shuyi para sa kanyang sarili ngayon. Bahala ka, wala akong ginawa, since okay naman ako, then I'll go. Napangiti ng awkward si Li Shuyi at nagmamadaling umalis. Sa oras na ito, ang puso ni Li Shuyi ay tila may 10,000 kauniman na nagmamadaling dumaan. Bigla niyang nalaman na mas mabuting huwag na lang siyang sumali kay David. Akala niya noong una ay walang kapangyarihan at kapangyarihan si David. Humingi ng paumanhin si David sa may-ari ng Iron Gate Museum. Ngayon ay tila hindi alam ng mga puwersa sa likod ni David kung gaano ito kakilakilabot. Si Chifeng, ang pinuno ng marangal na Chifeng Hall, ay napakagalang kay David. Biglang natuklasan ni Li Shuyi na sa buong pangyayari, siya ang pinakamakapangyarihang partido. Kabanata 369. Paano kayo nagkakilala ni Chifeng? Sa pagbabalik, tumingin si Gulinger kay David na may kakaibang mukha at nagtanong. Paano mo nalaman kung ano? Nagkunwaring tulala si David. Huwag kang magpanggap bakit ang galang sa iyo ni Chifeng, ang pinuno ng Chifeng Tang. Don't tell me. Gusto ka niya. Umupo si Gulinger sa co-pilot, nakatitig kay David, na parang may gustong makita sa ekspresyon ni David. Ngunit sa oras na ito ay kalmado ang mukha ni David, nang walang bahagyang pagbabago-bago ng ekspresyon, walang makita si Gulinger. Maaaring tama ang hula mo. Baka may gusto sa akin yung Chifeng na yon. Kung tutuusin, sinong babae ang ayaw sa mga gwapo? Mapaglarong ngumiti si David. Tumigil ka sa pagiging narcissistic. Kung hindi mo sasabihin, lumabas ka sa kotse at huwag kang pansinin sa hinaharap. Binyantaan ni Gulinger si David. Walang magawang ngumiti si David, at nasabi lang ang kwento ng pagsunod kay Gufeng sa Phoenix Bar, pagkatapos ay nagkakaroon ng alitan at nakilala si Chifeng. Siyempre, hindi niya masabi kay Gulinger na si Chifeng ay nasa ilalim ng kanyang Dragon Sect, kaya't masasabi lang niya na si Chifeng ay nakipag-away kay Chifeng, at si Chifeng ay natalo, kaya siya ay naging napakagalang. Talagang tinalo mo si Chifeng. Biglang nagulat ang mukha ni Gulinger matapos itong marinig. Ano ang nakakagulat sa pagbugbog sa kanya? Tumingin si David kay Gulinger na nagtataka at nagtanong. Kung kaya mong talunin si Chifeng, maaari mong talunin ang Jiang Zhengchong na iyon. Napaaga si Jiang Zhengchong sa lakas ng Neijing Grandmaster, ngunit ang Chifeng na ito ay hindi masama. Narinig ko na nakapasok na rin siya sa Neijing Grandmaster. Kung ito ay totoo sa ganitong paraan, hindi mo kailangang matakot sa pamilya Jiang. Puno ng pananabik ang mukha ni Gulinger, kung talagang matatalo ni David ang Jiang Zhengchong na iyon, magiging mas madali ang lahat. Anong problema? Nasabi ko na noon pa, walang pakialam sa akin ang pamilya Jiang. Ngumisi si David. Okay, huwag kang pumutok, mayroong higit sa isang Jiang Zhengchong sa pamilyang Jiang, dapat kang mag-ingat o mag-ingat. Binuhusan ni Gulinger si David ng isang palanggana ng malamig na tubig. Ngunit walang pakialam si David, kahit anong Panginoon ng pamilya Jiang, hindi ito seseryosohin ni David. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma at ang kanilang mga immortal ay hindi magkatulad, kaya walang dapat ikatakot. Bumalik sa tirahan ni Gulinger, hating gabi na. Ang ilang inaantok na si Gulinger ay naligo at matutulog na sana nang dumating si Gufeng. Nang pumasok si Gufeng sa silid at nakita si David na nakahiga sa sofa, tumili siya na parang nakakita ng multo. Gufeng, anong ginagawa mo dito sa hating gabi? Umuungol na parang baliw.
Galit na sinigawan ni Gulinger si Gufeng. Ate! Ate! Hi! Di ba patay na siya? Nanginginig si Gufeng at itinuro si David sa sofa. Patay! Natigilan si Gulinger. Sa oras na ito, binuksan ni David ang kanyang mga mata at tumingin kay Gufeng, sino ang nagsabi sa iyo na patay na ako? Kapatid na Long na nakasakit kay Chifengtang, paano magkakaroon ng anumang dahilan para mabuhay? Pinayagan ka ba ni Kuya Long? Hindi makapaniwalang tanong ni Gufeng. Nakangiting sabi ni David, wala siyang pakialam sa lalaking sinaunang estilo, masyadong duwag ang lalaking ito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kasalanan mo kung bakit mo siya dinala sa isang bar at i-provoke si Chifengtang, pero ayos lang ngayon. Sinabi ni Gulinger kay Gufeng ang tungkol sa pagkatalo ni David kay Chifeng sa bar. At ang usapin ng paggalang ni Chifeng kay David, sinunod din niya ang sinaunang estilo. Nang marinig ito ni Gufeng, biglang natuwa ang buong tao. Damn it, bayaw, hindi ko inaasahan na napakagaling mo para talunin si Chifeng. Pagkatapos nito, kahit na may makasalubong tayong taga-Chifengtang, maaari pa rin tayong maglakad ng patagilid. Sumugod si Gufeng sa gilid ni David, tumingkayad at tumingin kay David sa sofa. Nang makitang hindi nagsasalita si David, nagpatuloy si Gufeng, bro-in-law, bakit hindi ka natutulog sa parehong silid ng aking kapatid na babae? It's an age. Kahit hindi pa kayo kasal, normal lang na matulog ng magkasama, lalo pa matulog kahit may anak ka sa labas. Hindi mahalaga. Kabanata 370. Gufeng, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sisipain kita hanggang mamatay. Namula ang mukha ni Gulinger sa kahihiyan, at sinipa niya si Gufeng ng marahas. Bagamat siya ay sinipa, sinabi pa rin ni Gufeng, ate, masyado kang makaluma, hindi ka takatakang hindi ka makakahanap ng kasintahan kapag matanda ka na, mahirap para sa aking bayaw na hindi ka menas, ikaw. Kailangang malaman kung paano ito pahalagahan, paano mo siya hahayaang matulog sa sofa. Bro-in-law, bumangon ka na, dadalhin kita sa malaking hotel para makatulog ng komportable. Niyugyug ni Gufeng ang katawan ni David. Huwag kang pumunta, baka magkagulo, tumakbo ka muna. Pumikit si David at sinabing. Nang marinig ito ni Gufeng, ang kanyang mukha ay agad na napahiya, ngunit sinabi niya pa rin ng bastos, bro-in-law, hindi ako tumakas, naghahanap ako ng taong magliligtas sa iyo. Gufeng, umalis ka dito. Humakbang si Gulinger para hawakan ang tenga ni Gufeng at itinapon palabas si Gufeng. Putok. Matapos isara ang pinto, nagalit pa rin si Gulinger, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay talagang hindi umabot sa inaasahan, at sa hinaharap, pagdating sa kanilang henerasyon, ang pamilya Go ay humihina rin. Sinilip ni David ang galit na si Gulinger at hindi napigil ang matawa. Anong tinatawa-tawa mo? Inilibot ni Gulinger ang kanyang mga mata kay David at bumalik sa silid. Kinabukasan, sinimulan ni Jiang Zhengchong ang isang panukala na magdaos ng komperensya ng Martial Arts Alliance. Upang makapagdaos ng komperensya ng Martial Arts Alliance, isa sa 4 na direktor ay dapat na makapagmungkahi nito, at ang iba pang 3 direktor ay dapat sumang-ayon. Itong Martial Arts Alliance Conference ay maaari lamang idaos. Matapos ang panukala ni Jiang Zhengchong, ang 3 pa ay walang pagtutol, at ang Martial Arts Alliance Conference ay matagumpay na ginanap sa isang venue sa labas ng kabisera ng probinsya. Sa main seat ng venue, may 4 na upuan na inukit mula sa mahogany. Dito nakaupo ang 4 na direktor ng Martial Arts Alliance. Halos tanghali, mahigit 30 martial arts family at martial arts schools ang dumating para lumahok sa Martial Arts Alliance Conference. Ang mga martial arts family at martial arts school na ito ay pawang miyembro ng Martial Arts Alliance. Mahigit kalahating oras na naghintay ang mga taong ito bago dahan-daang dumating ang 4 na direktor. Mula kaliwa hanggang kanan, sila ay sina Jiang Zhengchong ng Jiang family, Wu Liuyi ng Wu family, Sun Yaobang ng Sun family, Chifengtang Chifeng. Ang lakas ng 4 na tao ay pawang hindi maarak, at walang nakakaalam ng kanilang tiyak na lakas. Ang mga chismis tungkol sa kanila ay haka-haka lamang.
Lahat, ngayon ay tinatawagan ko ang lahat na magdaos muli ng isang pulong ng alyansa, higit sa lahat dahil sa pamilyang Wei. Sa tingin ko alam ng lahat ang relasyon ng Jiang family at Wei family, kaya lahat ng ari-arian ng Wei family, ang Jiang family ko ang hahalili. Kung meron kang magarbong pag-aari ng Wei family, pwede mong sabihin sa akin, ililipat ko sa iyo sa murang halaga. Diretso na bumangon si Jiang Zhengchong at sinabing straight to the point. Mayroong 12-dosenang mga tao sa madla, at walang nagsasalita. Sino ang nang-ahas na kalabanan ng pamilya Jiang sa panahong ito? Naiintindihan pa rin ng mga taong ito ang katotohanan ng pagbaril sa unang ibon gamit ang baril. Humph! Biglang sumangot ng malamig si Chifeng, Jiang Zhengchong, ang mga alituntunin ng ating alyansa ay kung ang isang pamilya ng negosyo ay malugi o bumagsak, ang lahat ng mga pamilya ng martial arts o mga martial arts hall sa ating alyansa sa martial arts ay may karapatang makipagkompetensya at maghiwa-hiwalay. Direktor ng alliance, hindi mo ba alam? Sa alyansa ng martial arts, pamilya man ng martial arts o martial arts hall, nandoon ang pagtutulungan ng business family sa likod nito. Kung tutuusin, ang mga gastusin ng mga martial arts family na ito at ng martial arts hall ay nangangailangan pa rin ng suporta ng mga business family na ito, pero ang mga business family na ito ay nangangailangan din ng suporta ng martial arts family. Gayunpaman, ang alyansa ay may mga patakaran, iyon ay, kahit na anong pamilya ng negosyo ang makipagtulungan ang pamilyang Marshall daw sa falls, ang lahat ng mga mapagkukunan ng pamilya ng negosyo ay mahahati at makikipagkompetensya, ngunit dahil sa espesyal na relasyon sa pagitan ng pamilyang Wei at ng pamilyang Jiang, maraming tao ang gustong lumaban Wei nagsimula na ang industriya ng pamilya, ngunit naging mabagal ang paggalaw, depende kung sino ang unang kumilos. Si Chifeng, ang Wei family at ang Jiang family ko ay hindi kooperatiba. Ang pamilya Wei ay pag-aari ng aking anak na babae. Ang aking anak na babae ay namatay ng malubha at ang kanyang mga buto ay malamig pa rin. Paano ko hahayaan ang iba na hatiin ang ari-arian ng pamilya Wei? Galit na tumingin si Jiang Zhengchong kay Chifeng at sinabing sa mga ngiping nagngangalit. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.